tunay na kalagayan ni Kim Chiu sa ospital. Sa Instagram story ng It's Showtime host si Kim Chiu nito lang January 19, 2024, makikita na nakapag-jogging pa siya ng umagang yon. Sa parehong IG story, makikita rin na umabot pa ng 10.1 kilometers ang distansyang tinakbo niya sa palibot ng UP campus. Ngunit sa sumunod na post niya, ipinakita ni Kim na kinailangan niyang sumailalim sa medical treatment. Saad niya sa kanyang caption na hindi yun ang kanyang inaasahan niyang pagtatapos ng kanyang araw. Pinasalamatan din niyang isang tao na may Instagram handler na @HidesFernandez. Makikita sa larawan na tila nasa isang sulok ng ospital si Kim at may mga nakakabit na IV fluid sa kanyang kanang kamay. May isa ring babae na tila nag-aasikaso sa mga papeles ni Kim para sa ospital. Ang nasabing babae na itinag ni Kim sa kanyang naunang Instagram story ay ang kanyang hair and makeup artist pala na si Heidi Fernandez. Makikita na nag-react din ito sa post ni Kim at nirepost ito tsaka nilagyan ng caption na kakapahinga mo pa lang pero magpahinga ka ulit daw. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ba talaga ang dahilan na pagkaka-ospital ni Kim Chiu. Pero matatandaan na ngayong buwan lang ay nagpositibo si Kim sa sakit na COVID. Nasa publiko ang nasabing sakit ni Kim ng personal na hindi siya nakarating sa face-to-face press con ng pinagbibidahan niyang teleserye na Linlang noong January 15, 2024. Maging anyang co-star ay katambal na si Paolo Avellino ay nagpositibo rin sa parehong sakit kaya naman silang dalawa ay dumalo sa press con sa pamamagitan na lang ng video conferencing platform na Zoom. Ayon naman sa mga balita, magkasabay na nagpositibo sa COVID sina Kim at Paolo at napaulat na sila lang ang miyembro ng cast na kanilang palabas na Linlang na nagkasakit ng COVID. Kasalukuyan din magkasama ang dalawa sa local adaptation ng hit South Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. Ayon pa kay Kim sa press con, buhay pa nga raw ang virus na COVID kaya tinamaan sila pareho ni Paolo. Gusto nga raw nilang dalawa na makasama ang mga taong dumalo sa naturang press con pero ang mag-video call lang talaga ang nakayanan nila noon. Dahil nga sa kalagayan ng kalusugan ngayon ni Kim, hindi maiwasan ng publiko ang mag-alala sa TV host, lalo na ng mga tagahanga at followers niya. Isang fan ni Kim ang nagpahayag ng pag-alala rito ay pinayuhan pa ang idolo na pagpahingahin ang katawan nito dahil baka nga raw napagod ito dahil sa hectic schedule ng trabaho na mula Lunes hanggang Sabado ay may hosting stint ito sa It's Showtime at tuwing linggo naman ay nasa asap natin to si Kim. Dagdag pa rito ang teleseryeng Linlang at ang upcoming adaptation nila ng What's Wrong with Secretary Kim kung saan lead character ito. Sa mga ayon naman ng isa pang netizen at sinabi na overwork na raw siguro si Kim at idagdag pa na kamakailan ay nagpositibo rin siya sa COVID na paniguradong bagsak talaga ang kanyang katawan. May mga netizens din na nagulat sa pagkaka-ospital ni Kim dahil kapag-host pa nga raw ito ng It's Showtime noong January 19, 2024 episode at ngayon ay isinugod na pala sa ospital. Nag-reply naman ng isang netizen at sinabing baka napagod lang si Kim kaya ganoon ang nangyari rito. Ito pa naman daw ang nakatoka na magbigay ng papremyo sa madlang car wash attendance para sa January 20 episode ng It's Showtime. Pero may ilang fans din na nangamba dahil nga nakapag-host pa si Kim sa noontime show samantalang nag-positive pala ito sa COVID. Dapat daw hindi na lang ito pumasok at baka naghasik pa raw ito ng sakit sa ibang host. May komisyon din kung bakit pinayagan pa si Kim na pumasok sa It's Showtime na may sakit ito. Sanang araw hindi na pinilit ni Kim ang sarili dahil alam naman itong may iniindang karamdaman. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!